It's another wonderful day, guys. Dito ako nakabili ng murang second hand na sasakyan. Kaya every week, sinasamahan ko kayo ang aking bagong subscribers, bagong viewers, at yung mga balik na viewers para makahanap din ng kanilang pinapangarap na sasakyan. For this episode, puro bago, 2026, 2025 units. Marami yan. 2026, Nissan Terra. (2025) Toyota Avanza, 2025 Toyota Veloz, Nissan Navara, 2025 Toyota Race, 2022 Honda City 1. This is a Kia Sonet. This is a 2023 Kia Carnival, Toyota Vios, Suzuki Dzire, Suzuki Espresso, 200,000 na sedans, meron. Mitsubishi L300s. All for this week's episode. Kaya kung handa ka na sa lahat ng yan, tala, ihahanap na kita ng pinapangarap mong sasakyan. Let's do this! Let's do this and watch Tito Rich. 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 We are at Warehouse 3 out of 10, Silangan Warehouse, Sitio Latian, Silangan Exit, Mapagong, Calamba City, Laguna. Umpisa natin dito sa 7-seater. Napakabago at sariwang 2025 Toyota Veloz 1.5 ECVT. Automatic transmission, scratch on rear bumper lang ang issue, and right rear fender, dent on the hood. This is black metallic 1 color, 10,729 mileage, non-NCR registered. Calabarzon lang yan pag letter D. Gas engine, 714,000 minimum bid price from 1.3 million, brand new price. Toyota Silang, Cavite ang kasa. Asan na yung mga issue? Scratch rear bumper and right rear fender, dent on hood. Yan natin, dent on wood. Ayun nga guys, oh. Pwede pa naman sa maselan, pero hindi nga natin halata pag nandito. Parang lumiliit yung dent. Pag lumapit ka, lumalaki. Yan. May RFIDs na, may rain visors na, front grille, front fascia. Walang scratch at dent. Yun lang talaga, no, yung hood. Paano kaya tinamaan yun? Wala namang gas-gas. Yun ang ipapagawa nyo. Medyo mahal lang yung hood, guys. Gulong nya, tingnan natin yan dahil napakamahal na ng mga gulong ngayon. DOT 2024, correct, 19560R16. Dunlop stock mugs and tires na NSave pa yan. Around 90% red life. Heavy na heavy yung tint. Hindi natin maaninig sa loob. Rear wipers, 2-eyed sensors, rear camera na sobrang linaw, high definition. Ano pa ba yung mga declared issue niya, guys? Sabi niya dito, scratch on the rear bumper and right rear fender. Scratch. Ayan, pag naulanan, hindi na halata yung scratch, oh. Ayan, very minor lang. Galing talaga ng declaration ni Security Bank. Ayun. Ito, guys, magkadugtong yung fender at bumper na scratch. Yan, oh, kita. Yan ang ating pinapakita ng mga honest issues when we do our inspection sa mga stockyards every week. Buti na lang, maaraw na ngayon. Ang ganda ng ulap.
Very nice unit. Honest ang declaration lagi ni Security Bank, so we would assume this is not a flooded unit. Ayan, medyo naaninag natin nung umaraw. Walang soil stains yung seats, pati yung kanyang mga floor carpets. May plastic pa. Sariwang sariwa talaga ang kanyang visors at ang kanyang infotainment system. Buong buo, pareho talaga ng Avanza. Last look on this Veloz. Minor issues for this week. Ito yung mga pwede nyo i-bid. Nandito tayo sa Calamba Warehouse. This is a 2025 Toyota Veloz 1.5 ECVT automatic transmission. Scratch lang on the rear bumper and right rear fender. Magkadugtong to pero hindi naman noticeable. And the dent on hood, pag malayo hindi na noticeable pero pag gusto nyong ipa back to original, medyo mahal yan pag wood, around 5 to 8,000 pesos kasi malaki-laking panel yan. This is black metallic, one color, 10,729 mileage, makapal pa ang gulong, non-NCR registered, Silang Cavite ang kasa ng unit. Gas engine, 704,000, minimum bid price from 1.3 million yan guys, brand new price. Tuloy pa tayo habang nadadaanan natin ang mga totally wrecked. Papabid nila to malamang as parts out na units. So abangan nyo yan kung gusto mag business ng Toyota parts. Pwede yan. Pinupuntahan natin ngayon ang Toyota Avanza. Mas mura at ito walang issues. Ang declared issue, Toyota Avanza 2025 1.3 CVT automatic transmission, no declared issue. Sige, subukan nating hanapan ng issue. Black metallic, one color, 20,258 mileage, non-NCR registered pa rin. Calabarzon letter D, gas engine, 685,100 minimum bid price. Almost 30,000 na lang difference sa Veloz nung minimum bid. Pero marami kasing issues yung Veloz na dineclare, although minor lang naman. Sir, pwede po picturean para mahanap po yung mga susi. Sige po. Gulong niya around 80% Red Life, Dunlop stock tires and mugs pa ito. This is a 185/65 R15. Mas maliit ng konti sa Veloz. Yun pareho ng infotainment system. Nagkaiba lang sa cambio. Plastic pa ang rain visors. No signs of soil stains. Hindi binaha, ibig sabihin sa soil stains. Thank you po. Ito sir, baka naman na yung sa Toyota. May ibig yan yun. Sige. Avanza E2. Rear sensors and rear cameras. Toyota Silang Cavite rin. Pareho sila. Rear wipers, shark fin antenna. May sprinklers din pala to dito. Ayun, yung mga very light scratch, long scratch dito guys. Pag ganyan dinideclare, halos very minor yung scratch nya. Yan, mga lang yan. Water marks. All sides guys, acceptable. Very minor yung scratch na pinakita ko kanina. Yan, Toyota Avanza Calabarzon registered unit, Silang Cavite ang kasa. Ayos na maayos pang interiors. No signs of soil stains din ito. Mga plastic pa Wala nang time mag-alis ng plastic si first owner.
Last look. Ito yung pinakamurang 7-seater ng Toyota. This is a Toyota Avanza 2025. Bagong bago, sariwang sariwa. Toyota Avanza E 1.3 CVT, automatic transmission, black metallic, one color, 20,258 mileage, non-NCR registered, Calabarzon lang yan, hindi tawid dagat, gas engine, 685,100 minimum bid price. Up next, compact off-road mini SUV. Eto na, mataas ang ground clearance nito. This is a Suzuki Espresso, guys. Ganda ng kulay, no? Sizzle orange, parang sizzling. 2023 Suzuki Espresso 1.0 GL, manual transmission, dents on rear door with scratches and dents. Yun yung declared issue. Sizzle orange color, 52,852 mileage. Non-NCR registered, letter K. This is, I think, Northern Mindanao, bandang Cagayan de Oro. Gas engine, 255,500 na lang minimum bid price. Ayun yung mga issue niya, guys. Although ito kaya to ipa-buff, parang stain lang nung nakatama sa kanya, baka tricycle. Then ito yung malalim na dent, ano lang yan, blower na mainit, magpa-pop out na yan. Para na akong ano yan, no? Car detailing. So part yan ng ating vlog, guys, yung mga advice para kung magbibid kayo, naka-declared siya as issue, kaya naging mura siya, pero madali lang pala igawa at mura lang pala ipagawa. Stock mugs and stock tires pa. This is a 165/70 R14. Other parts of the unit ay makinis naman. Inside, unang langhap, wala, hindi ko talaga mapigilang hindi langhap yun eh, kasi kahit nagkakasipon tayo on the next day, okay lang. Ayun, parang may signs ng putik-putik, guys, and may amoy kulob din. So you do the conclusion. Kung lagi kayong nanonood sa ating vlogs, mukhang alam nyo na ang ibig kong sabihin. Ayan, oh, amoy kulob, may mga soil stains, mukhang pinasok. God is good all the time. I agree, all the time. Ayan, grabe rin yung soil stains dito sa rear seats, guys. Naka-plastic, pero mukhang ano eh, oh. Yun, grabe nga, oh. Nagstay yung ano, nagstay yung kulob at yung tubig. Pero ito mukhang hindi masyado na basa or nagtagal yung tubig. Pero grabe yung putik, madumi yung seats, may mga stains. May 2 rear sensors, but hindi na declared na issue to, no? With scratches and dents. Dents on rear door. Yun pala talaga yung declared. Yan yung declared, guys. Suzuki Auto Ozamis ang kanyang dealer. Ayan yung dent, guys. So kahit gaano kalaki pa yan, isang panel lang yung charge dyan. So this is around, pero malaking panel eh, baka 5,000 to 8,000 pesos to. Ayun, nilagyan pa niya ng sticker nung umpisa, pero wala. Ayan, nagkakalawang na, oh, yung bakal. So yun yung honest issue. Nasa likod lang naman, parang mas madali ipaayos at hindi halata yung sa likod ng mga bangga at issue eh. And sa harap, ito hindi na declare kasi minor lang nga naman at madali na ito ipagawa. Papabuff nyo lang ito, ipapa hair blower lang yan, baka pwede nyo i-DIY yan, pero I haven't tried na, kaya try nyo na lang sa expert ipagawa. Last look, this is one of the cheapest sedans up for bid this week, or compact sedans. 2023 Suzuki Espresso 1.0 GT manual transmission,
Dents on rear door with scratches and dents. Sizzle orange, 52,852 mileage. Non-NCR registered, possibly Northern Mindanao. Gas engine, 255,500 pesos. Minimum bid price from 700,000 pesos. Brand new price. Yan guys. Ito kung gusto nyo ng malaki-laki. And NCR registered na rin. Oh, ito, 200 plus lang rin, oh. Pwede na to, Japanese car. Yan, puro sticker pa, oh. 2025, 2026. This is 2024 Suzuki Dzire GLP AMT automatic transmission pa. Meron lang scratches on front bumper and fenders, right front and rear door. Phoenix Red 2 color, 20,657 mileage, NCR registered na guys. Gas engine, 280,000 lang minimum bid price. Ayan, may RFID na, may rain visor na. Gulong, malaki pa lang gulong nito. Uy, dalawang camera, oh. And 4 sensors. Ang mura na nito, oh. Japanese car, kompleto ng accessories, oh. 4 rear sensors, 2 rear cams, kapal pa ng gulong, NCR registered. This is Apollo stock tires and mugs pa, oh, na 185/65 R15. Laki pala ng gulong ng ano, Dzire R15, oh. Oo nga, no? Kaya pala yung kapatid ko, gustong gusto yung Dzire niya, ayaw pa ibenta. Yun, light scratches lang dito. Pero hindi affected yung hood, front bumper lang. Meron na yung fog lamps, oh. Like yung Mirage, wala pang mga fog lamps yung GLX. Ayun, kompleto ng maintenance booklets, documents. Wala rin ako nakikitang soil stains unlike the Suzuki Espresso. Very neat and clean unit guys, oh. Dalawa pa yung camera. Touchscreen na yung infotainment system. Ganda pala nitong Dzire. Japanese car pa. Actually yung brother ko Dzire yung dinadrive niya, eh. Dati kasing mahilig magmotor yon, pero laging umuulan, nag-Dzire na siya. Ayun, hanggang ngayon, nakailang years na sa kanya, hindi pa niya binibitawan. Ayan, very nice unit, oh. 200 plus. Mag-bid din ako dito, ah. Ayun. Very nice unit, NCR registered, Japanese car. This is a 2024 Suzuki Dzire GLP AMT MC automatic transmission. Scratches on front bumper, fenders, right front and rear door. Teka, balikan nga natin. Hindi natin napansin yun, ah. Minsan pag napapadaldal at chika tayo, hindi natin. Pero yan, kita nyo naman, di ba? May mga stains dyan. Hindi naman siya scratch. Yan, oh, mga scratch, parang key scratch. Pero kitang-kita na alagang-alaga siya ni first owner. May air freshener, may mga accessories sa interiors, may rain visor. Very nice unit actually. Baka makibid din ako dito. Makikisali-sali ako sa inyo. Last look, this is a 2024 Suzuki Dzire GLP MT automatic transmission. Scratches, front bumper, fenders, right front and rear door. Phoenix Red 2 color, 20,657 mileage. NCR registered na, gas engine, 280. Minimum bid price, oh, from 700 to 800,000. Brand new price nito guys. Tuloy tayo. Oh, pang negosyo naman, mga sir. Marami ring L300 vans dito. Napin lang natin yung up for bidding this week. Hindi kasi laging lahat ito up for bidding guys. 92B. Kung ano lang yung up for bidding, yun lang yung pwede nating pakita at tingnan. Then abangan nyo na lang in the upcoming weeks yung mga
nakita nyo dahil baka ipabid yan next week. So it's up to you if you want to subscribe and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga vlog episode ni Tito Rich every week. This is a 2026, pero hindi ko masasabing sariwa dahil hindi na, guys. Yan, kinalawang na yung front panel nya, hindi siya bumper then slightly yung front bumper. Hopefully yan lang ang kanyang mga honest issue na nakita natin. So this is a 2026 Mitsubishi L300 2.2D with FB body, dual AC manual transmission, dents and scratches, polar white color, 10,000 lang mileage. Sisiu na sisiu yan. Parang dumighay lang dyan yung diesel engine ng Mitsubishi na 2.2 diesel. NCR registered, diesel engine, 632,000 minimum bid price. Medyo mahal pa pero 900,000 naman kasi brand new nito. Kapal pa ng gulong na Yokohama, stock tires and steel rims pa yan. Yokohama Supervan 356. So ayun ang kanyang honest issue, guys. Merong part dito sa front panel na kinakalawang na, pang laging natatamaan at nababangga. And ito, may bent na rin dito na part. Actually bumper makinis yung part na yun lang talaga ang may tama. Gulong makapal pa. This is the stock tire, which is the Yokohama Supervan 356. Kapal pa yan, around 95% tread life. Though matagal naman mapudpud yan. Maganda rin to, guys, wala pang mga stickers. So yung iba nilalagyan ng mga lalamove, diba? Tapos yung mga company stickers. Stepboard ang solid pa. Usually yan yung mga nadident, may mga scratch, pudpud ang pintura. So ito hindi pa pudpud at may pintura pa. Private, not for hire. Okay na okay yan ng mga stickers kasi for sure magpapalagay rin kayo niyan. And ito lang yung isa pang honest issue pag nag-iikot tayo sa mga stockyard. Mga nakikita natin yan. Haba, gas-gas. Isang panel repaint, malaking panel yan, baka 5,000 to 8,000 pesos. Yun, may rosary pa si first driver. May butas lang dito, baka may dinikit siya. Naka-plastic pa yung mga seats. May rosary, may sampaggita. Doon pa lang makita mo na religious. Pag religious, syempre hindi yan GAGO. Kaya hindi niya GGAGO-win ang inyong sasakyan. Last look, this is the best side. Yung kabila, merong parts na may kalawang. And yung mahabang scratch, ayun, sa dulo. On this pang negosyo 2026 Mitsubishi L300 2.2D with FB body, dual AC manual transmission, dents and scratches, polar white, 10,313 mileage, NCR registered, diesel engine, 632,000 coming from 900,000, a brand new price niyan. Yan, marami pa dito. Abangan natin the upcoming weeks. Kung nag-aabang kayo at namahalan pa kayo sa 600,000, baka in the upcoming weeks merong mura dyan at may titingnan niya yung BIOS. Hindi. Hindi. Body check lang daw po, sir. Tapos na po kayo, sir? Oo. So ito yung Toyota Vios na up for bidding this week. The best selling, actually the second best selling na siya sa Mitsubishi Expander as of 2025. So this is a unit model 2024 Toyota Vios 1.3 XLE CVT, automatic transmission, black color. Not the color we prefer, pero medyo acceptable naman yung minimum bid price. 25,164 pa lang mileage. KAR Cagayan de Oro na naman, Northern Mindanao. Gas engine, 405,450 minimum bid price. Kaya natin ini-state yung
region where it is registered, guys, kasi kailangan nyo ipaalis doon ang encumbrance sa region na yon. Hindi na kasi nag-accept ngayon ang Registry of Deeds sa any office nila. Ang requirement nila kung saan nakarehistro at pina-encumbered, doon nyo rin ipapaalis yung encumbrance. So ganun talaga, ganun pa dito sa Pilipinas. Yokohama Decibel, stock tires and mugs pa yan, no, na two-tone. Makinis, may rain visor, nabaklas yung isa. Bili na lang kayo sa Shopee, mura lang naman yan. Unleaded gas, ayan, Cagayan de Oro nga. Tama ang ating hula. May shark fin antenna na. Uy, ang kuripot pala sa Cagayan de Oro, hindi nagbibigay ng rear sensors. Sa NCR at Luzon, nagbibigay na po. Matic na free. Oh, wala ring rear cams. Grabe, tinipid talaga to ni Kasa. Oh, pero ang nipis ng gulong, guys, this is around 50% red life na lang. Halos lahat 50% red life. So you might have known, may mga areas din sa Cagayan de Oro na binabaha, diba? So there is a possibility. Ayun, may mga soil things yan. Last look, Cagayan de Oro unit. Mga higalan nato diha sa Cagayan. Murag kini na ang inyong ginapangita. 2024 Toyota Vios 1.3 XLE CVT automatic transmission, black color, 25,001, 64 mileage, Cagayan de Oro registered unit, gas engine, 405,450 minimum bid, 900,000 brand new price niyan, guys. Asa na ba yung Nissan Navara? MG, may MG pa na black, guys. Pag hindi ko nahanap, flash ko na lang on your screens. Ayan, sightseeing tayo ng mga available units. Abangan natin the upcoming weeks. May Urban, Ford Everest, X-Force, Avanza, Urban Premium, MG na black, at Nissan Navara na white pa ang hinahanap natin. Para kompleto na yung punta natin, then takbo tayo sa Las Piñas Stockyard. NJA to eh. NJA FA yung isang Navara na up for bidding this week. Parang napabid na to, guys. Ewan ko ba't di pa napupull out. Yan, ikot-ikutin natin. Uy, mukhang ito na yung Navara. Ito ba yung MG? GAC pala yan. Ayan, FAJ, ito na nga, oh. This is the 2022 Nissan Navara NP300 2.5 4x2 VE manual transmission, kalibre, missing gas cover, deep scratch and damage front bumper, right front fender, some scratch, damage, paint, alpine white color, 74,228 mileage, non-NCR registered. So bandang F, anong region ba to? Ayoko manghula. Diesel engine, 651,200 minimum bid price. Yan, daming ang scratch, guys. Parang hinaraba sa mabatong off-road. Then ito parang nilagyan ng ceramic coating tapos nag-fade. Ayan, no. Ganito pa lang nangyayari pag pina-ceramic coating mo. Tapos ano, nag-fade na siya, oh. Or sobrang exposed sa mga elements. Ayan, no. Ayan. Hindi siya paint eh. Parang coating siya. Pick up bed.
Ito na yata ang i-rate ko na pick-up bed na sobrang baba. Siguro I would rate this as 4 out of 10 aesthetics ng pick-up bed niya dahil ayan, bukod sa butas, nasa na ba yung pantapal niyan at grabe ring gas-gas. Wala rin itong roof rail pero ang ganda ng antena niya, yung mahaba. Gusto natin yan. Super daming gas-gas at dents na unit. Gas-gas. Bridgestone Dweller, naka-stock bags pa to pero I doubt kung yan yung stock tires. Super gas-gas talaga yung pick-up bed, guys. Gas-gas din sa likod. Gas-gas din yung bumper. Buti buo pa yung bumper. Scratch lang naman, guys. Baklas din yung gas tank cover, pero nandiyan naman lang yan, guys. Kaya na ito magkabit. Pero in visors, chrome door handles. Ayun, may rosary rin pala si Versoner. So malamang hindi rin to Genie AGO na makina. Dilapidated yung driver seats, pero seat cover lang yan. So manual transmission to. Ano yung dineclare pa na isang issue? Missing gas cover. Ayan lang, missing gas cover. Pero ayan yung gas cover. So nakita natin, hindi na missing, guys. So wala nang declared issue. Yan na lang mga paint. And scratches. Maraming scratches. Bacolod pala. Ayan. This is a Bacolod registered unit. Ayan, lalim pala ng dent dito. May scratch and dent din. Ayan, pinangharabas. Machong macho, poging-pogi tingnan. Actually, mas pogi tingnan yung madumi na pick-up kesa sa sa pavement princess na mga pick-up. This is a 2022 Nissan Navara NP300 2.5 diesel 4x2 VE manual transmission, kalibre, missing gas cover, nakita natin, so hindi na siya missing. Deep scratches and damaged front bumper, right front fender scratches, etc. Alpine white color, 74,228 mileage. Bacolod registered unit. Diesel engine, 651,200 na lang, 1.5 million na ang brand new niyan, guys. Kaya kung hindi mo afford ang brand new at kaya mo naman magpa-refurbish, repaint, bili ng mga missing parts, pwede na to. At ikaw ay taga Bacolod, hindi ka na mahirapan sa pag-transfer of ownership. Okay, tuloy-tuloy tayo sa kabilang stockyard. So okay na lahat. That's it for this stockyard, guys. See you on the next stockyard and see you next week. Thank you. God bless. Nandito tayo sa Security Bank Stockyard, bandang 109 Marcos Alvarez Avenue, Talon 1, Las Piñas City. Umpisahan natin sa Toyota Vios, the second best selling car. Second na lang to sa Mitsubishi Expander. 2023 Toyota Vios 1.3 XLE CVT automatic transmission, super red color. 8,617 mileage lang, non-NCR registered. Calabarzon lang yan. Gas engine, 527,000 minimum bid price. Yan, nilagyan ng mga sticker. Kasi may mga gas dyan for sure. May fog lamps na yan. Ito pa, may mga gas din dito. Pero minor lang naman. Dito rin, parang merong nagbalat-balat yung kanyang paint. May 2 RFIDs na. Makapal pa ang gulong. Ka-stock tires and mugs pa to, guys, na Yokohama Decibel. Kapal pa.
Ito 8,000 lang. Around 90% red light pa yan. May rain visors. Kung bibili kayo ng rain visors guys, dapat yung glossy, wag ganitong matte, kasi yan yung nagbibitak-bitak. Two-eyed sensors and rear cameras, yan standard na yan sa mga bagong Toyota Vios, binibigay ng mga agent because they need to catch up sa features ng mga China cars. Right side panels, may mga parang black stains lang yan, madali yan matanggal. Kapal pa lahat ng gulong, di pa kinahikay. Ayan guys, nagchi-chip-chip pag yung matte rain visors. Maintenance booklets, kompleto. No signs of soil stains. So for sure, hindi binaha. Yan, yung mga resibo pa, oh. Contact numbers ng agent and calling cards. Ito pa pala, oh. Buti, inikot natin. Merong mga chips dito sa engine hood. Other than that, makapal ang gulong. Pero mabigat-bigat na repair yung engine hood na yan guys. Mahal ang pa-repaint nyan. So yung bumper din kailangan ipa-repaint. So dalawang panel yan. May range up to 10,000 pesos kung gusto nyo ibalik sa original color. And shade ng 2023 ito guys na Toyota Vios 1.3 XLE CVT automatic transmission, super red color, 8,617 mileage, kapal pa ng gulong, non-NCI registered, central Calabarzon lang yan, gas engine, 527,000, minimum bid price from 900,000 yan na brand new price. Tuloy natin dito sa Toyota Race na pulang-pula rin, puro pula ngayon, no? Touring Hilux tama raw na to, pulang-pula. Poging-pogi. Fiery red. Nag-aapoy. Yun, may isa pang nag-aapoy dun na Toyota Race. Ikutin na rin natin. For sure, maraming nagpapahanap nito. Poging-pogi. Very robust yung kanyang front grille. And engine hood, ang laki. This is a 2025 Toyota Race 1.2G CVT automatic transmission, deep scratches on the front bumper, red 2 color, 19,797 mileage, non-NCR registered, Calabarzon ulit. Gas engine, 654,500 minimum bid price from almost 1 million pesos, brand new price. Ayan, wala siyang declared issue except for deep scratches on the front bumper. So, ayan. Oo nga, malalim. Ayan. Pud-pud yung paint. Acrylic plastic lang naman yan, guys. So, walang kalawang involved. Yun nga, dami ng scratches. Pero at least buo pa, hindi pa deformed yung kanyang bumper and yung kanyang fog lamps, hindi affected. Ayan, oh. Mga alignment. Dual VVTi, napakatipid sa gas. Toyota Race na rain visors. Ito yung maayos na rain visors guys, yung glossy, hindi yan nag-ano bitak-bitak. Chrome door handles, rear wiper, shark's fin antenna. Toyota Race E may two-eyed sensors and rear camera na high definition. Right side panels, maayos na maayos, makapal pa ang gulong. Bridgestone Turanza stock tires and mugs. Okay pa yung fenders niya guys, wala pa masyadong dilapidation and gas-gas. Eto pala, yan, mayroong mga dilapidation and gas-gas. Ang laki pala ng gulong nito. This is a 205/65 R16 95H na tires. Parang medyo pud-pud yung harap. Liko siguro ng liko to si first owner. Though 19,000 naman na yung mileage, so around 80% red life na yan. Last look, this is a poging red
2-color na 2025 Toyota Race. 1.2 GCVT automatic transmission, deep scratches lang on the front bumper. Pinakita natin. 19,797 mileage, non-NCR registered. Calabarzon lang yan. Gas engine. 654 ba ito? And 500 minimum bid price. Yan. Tuloy tayo. Mga vans naman. Van. Sige. Insert tayo ng isang Mitsubishi Mirage G4, then mag-van tayo. So, ito yung ibang Mitsubishi Mirage G4 na up for bidding this week. Ito ba? NKQ. Are you in the list? 6805 NKQ. Ayaw pa niya magpabid guys, so dahil wala pa siya sa list. So flash ko na lang on your screens, showing on your screens yung mga Mitsubishi Mirage G4 na up for bidding this week. Konti lang yan, kaya pili na kayo. Uy, may Wigo dito. Poging pogi. May mga videos pa. Abangan natin to the upcoming weeks. Expander, Hyundai Accent, Nissan Terra, ayun no. Meron pang Toyota Race and Wigo, more Wigo. Hatchback na Mitsubishi Mirage, up for bidding din yan this week. NIK 5810, ayan. Kaya pa bid to, ayan, alam nyo na. Alam nyo na ang damage. L300 van naman tayo, mga pang negosyo. May mga viewers din tayo nagpapahanap ito. This is NLD 666 6668. Grabe namang ano yan. Di ba nakakatakot yan. 2026 pala ito, bagong bago. Mitsubishi L300 cc 2.2D manual transmission, MMFP. Scratches on the right and left rear fender, polar white color, 7,573 lang mileage, NCR registered na, diesel engine, 645,600 minimum bid price. 900,000 ang brand new. May libre ka ng bullhorn na maliit. Ang issue lang niya ay scratches on the right and left rear fenders. Yan, may bullhorn ka na. Sabay yung sedan dito tatama. Kasi ang taas ng bullhorn mo. Eh yung sedan ganyan lang kababa. So dapat binabaan mo pa yung bullhorn mo, Brad. Kapal ng gulong, 95% red light pa yan. Superban 356. Kompleto ang maintenance booklets. May auto sweep, single RFID na siya. Ayan oh. Maintenance booklets, tools, stickers. Kompletong kompleto. Kapal lahat ng gulong guys. Mitsubishi L300 FB Deluxe. So, Houston Rockets pala ang team ni first driver, first owner. Ayos pa yung stepboard. Plastic pa ang lahat ng kanyang mga passenger seats. Saan yung issue ng gas-gas daw? Parang wala naman. So kung hindi noticeable, wala yan. Hindi nga natin halata. Scratches on the right and left rear fender. Right and left rear fender. Fender. Wala naman. Yun. At wala rin siyang stickers guys, kaya ganda to.
sigurado kang walang record sa LTFRB. Kasi yung iba may mga record tapos may kailangan bayarang penalty. Kaya ito maganda, nakakasiguro ka. Fresh na unit. Nakakatakot lang ang kanyang plate number. 2026 Mitsubishi L300 CC 2.2 diesel manual transmission. Mitsubishi Motors Finance Philippines. Scratches on the right and left rear fender, very minor. Polar white color. 7,573 mileage. NCR registered na diesel engine. 645,600 minimum bid price. Yan. Ito pa, along with other Mitsubishi L300s up for bidding din yan this week. Flash ko na lang on your screens, guys. Pag nakita natin in the metal, maganda. Pero pag wala, flash ko na lang on your screens or puntahan nyo na lang dito sa stockyard. Yan. Innova. Ayan, mga basag. Isipin nyo, ano ang pinagagawa ng mga driver ng ba't nabasag? Pero hindi ko pwedeng pagtawanan yan, guys, dahil nangyari na rin yan sa akin. May naatrasan akong garbage dump container na bakal. Hindi siya kita. Ayun, basag. #8172. Flash ko na lang on your screens. Hindi natin mahahanap. As well as a sneak peek on the upcoming units for bidding in the coming weeks. 902 yung white, 63.3. So ayun, flashing on your screens, guys, yung iba pang Mitsubishi L300s up for bidding this week. Mga MG na up for bidding din this week. Flash ko na lang on your screens. NFD. Yung parang nakita niya, sundan na lang natin. Nakita ni Rap ang up for bidding. $791. Hindi, blade silver metallic yung for bid this week, guys. Hindi yan. Ingay ba ng bota ko? Ulan kasi ng ulan. Kaya nagbota na tayo. So flashing on your screens, guys, all the other Mitsubishi Mirage G4 up for bidding this week. Konti lang ang G4 na pinabid this week.
L3 ang marami this week. Pahapyawan lang natin ito. Hilux Tamaraw, Toyota Hilux pickup. Habang naghahanap tayo, teaser na rin ang mga upcoming units for bidding. GAC nilagyan ng Lexus. Oo nga, ano, same lang naman ang may gawa. NKO 7576, NKO 7576. Flash ko na lang your screens, guys, yung iba pang units up for bidding. EAL not up for bidding pa yan this week. Bidding na KAG. Ito pala yung pinabid ng last week na sila. C 453A. Durog nga. NKT 2877. Birin niya. Ito yung mga abangan pa natin ibang units, guys. Mercedes-Benz up for bidding next week. Poging unit. Teaser lang yan. Up for bidding again this week. Consider na to as luxury 7-seater vehicle. This is a 2023 Kia Carnival. Security Bank rental. Pang rental yata to ng mga top executives ng Security Bank. This is black color, 18,000 plus mileage, NCR registered, diesel engine. 2,050,000 pesos na lang minimum bid price. This is around 4 million. Brand new. So kalahati na lang ang minimum bid. CR registered na, 4-eyed sensor sa front, may dalawang RFIDs, may cruise control sensor na rin yan, guys. So, may sunroof, push button to open the doors, Continental stock tires and mugs. Parang uneven lang yung ano, pudpud ng tires, guys. Around ano na, 80% red light yung harap, likod 90% pa, pero uneven lang yung pagkapudpud. 2-eyed sensor sa rear camera, walang wipers, shark fin antenna. Kia Carnival, Continental tires, solid na solid. Yan sa loob, very comfortable driving position, and ang daming tweaks and whistles for the driver. Last look, napabid na to last week, pero binaba pa yata kasi medyo mataas yung minimum bid price. Ayan, binaba ng minimum bid price for you. Baka para sa pamilya mo na ito. This is a 2023 Kia Carnival SB rental, black color, 18,000 mileage, NCR registered, diesel engine. 2,050,000 pesos minimum bid price. Yan. Tuloy-tuloy pa tayo. Hanap pa tayo ng mga units up for bidding this week. Chamba-chamba lang. 818. Kung mahanap natin, di mabuti. Mabutan tayo ng ulan. Sorry.
630B. Meron tayong nahanap na expander kasi guys, for bidding this week. Pag hindi nahanap, post ko na lang on your screens. NKG 8546. This is an L300 van. NKG. Flash ko na lang on your screens guys yung ibang mga L300 vans na for bidding yan this week. Flashing on your screens ang mga L300 vans guys na for bidding this week. Yan, ayos pa naman. L3, kapal pa ang gulong. Yan, mga di pa for bidding this week pero nadadaanan natin na ikutan. Toyota Hi-Ace Commuter, Nissan, Toyota Avanza, maraming Mitsubishi Mirage G4, Expander, T2 XWD. Parang napabid na to guys, not sure kung may nanalo na. Madami pang Mitsubishi Mirage G4 up for bidding din yan this week. Flash ko na lang on your screens habang nililipad ang aking payong. Flashing on your screens all the Mitsubishi Mirage G4 which is up for bidding this week. Ford Ranger, baka natin the upcoming weeks. Kia, Suzuki Curry, Toyota Fortuner, baka natin yan. Toyota Hilux Tamaraw, MG, Mitsubishi Montero Sport, abangan natin the upcoming weeks. Yan. Ikot lang natin guys. At pina-flash ko sa screens ninyo yung mga up for bidding yan, no? Na Mitsubishi Mirage G4. Ford Ranger Wild Track, abangan natin the upcoming weeks. Flashing on your screens, marami-rami kasi yan guys. Mitsubishi Mirage G4 up for bidding this week. Nandito tayo sa ilalim ng manggahan kung saan tapos na ang season ng mangga, kaya yan, daming naglaglaga ng mangga, sayang. We are at 109 Marcos Alvarez Avenue, Talon 1, Las Piñas City pa rin. Naku, kaliwa ko naman ang lalaking mga langgam. Up for bid this week, poging sedan 2022 Honda City 1.5S CVT, automatic transmission, dents on rear bumper, deep scratches on the front bumper, faded hood paint, crystal black pearl color, 29,870 mileage, NCR registered na gas engine, 435,200 minimum bid price. This is around 900,000 pa, 800 to 900,000 brand new. So almost half the price, may 29 lang na milyahe.
NCR registered na. Oo nga, grabe yung pintura nito. Major repaint. Techno hub. Front bumper, merong mga scratches yung kanyang plate. Hindi pa nag-pop ang tow hitch, so it means running unit ito kahit ang tagal na dito. Yan, yung mga light scratches sa front bumper, right side. Gulong niya around 70% red life na lang, naka-stock mugs and tires pa. May rain visors. Yan, may mga rubber pa para hindi magalusan at mabangga. A shark's fin antenna na. High definition rear cam. Honda City i-VTEC, napakatibid sa gas nito. Ayan, may mga dents and scratches lang guys yung kanyang rear bumper. Similar dun sa front bumper. Ayan, dents and scratches. Visors. Ito lang talaga, oh. Ba't nagkaganito kaya ito? Yun, for major repainting na unit. Engine hood. Major repainting ang kailangan. Last look on this 2022 Honda City 1.5 S CVT automatic transmission. Dents on the rear bumper, deep scratches on the front bumper, faded hood paint. Yan, kitang-kita naman. What you see is what you get. Crystal black pearl color, 29,870 mileage. NCR registered na gas engine, 435,200. Minimum bid price. Putin pa natin yung ibang units habang nakikita nyo ang mga upper bid in the coming weeks. Ayan, may Nissan Terra, Expanders, Nissan Navara Calibre, Honda BRV. Abangan natin yan in the upcoming weeks. Papabid din nila yan kasi gusto nilang maklear na yung mga sasakyan dito. Nissan Navara. At may Kia Sonet nga pala dito. Up for bidding din ito this week. Nasa ilalim din ng manggahan. Katabi ng ang laking langgam. Katabi lang ng Honda. Ito guys. Kia Sonet. Ang pogi rin ng Kia, oh. Kikisabay na rin ng mga Korean cars, Japanese at Chinese cars. This is a Kia Sonet 2025 LX manual transmission, olive green color. Pogi pala ng olive green, oh. 5,968 mileage, non-NCR registered, Central Luzon lang yung letter C. Gas engine, 498,400 minimum bid price. Manual transmission na compact SUV. Kia Sonet, Korean car yan guys, hindi yan China. May RFID na. Tingnan natin ang loob. Ganda kaya makina ng Kia. Yun, may RFID. Ang bango guys. Fresh na fresh ang amoy. Amoy na amoy ang air freshener. Ang ganda ng seats. No signs of soil stains. Dust lang yan guys. From the carpet up to the seats. May RFID na. Ang ganda ng infotainment system, oh. That's 9 or 10 inch. May plastic pa guys. Ganda rin ng manibela. Push button. Controls all power. Yan, manual transmission nga lang. Sorry, hindi pala lang. Pabash na naman tayo ng mga viewers natin. So, walang declared issue to. Ibig sabihin, makinis. Try natin hanapan. Yan, si Grasshopper, nandito pa, oh. Kakulay daw niya, eh, oh. Kia Sonet. May rear wipers. 2-eyed sensors.
Rear cam na high definition. Check na check yan, no? Ganda rin itong Kia Sonet, ah. Kumho, stock tires and stock mugs. Ang ganda, two-tone, no? This is a 205/55 R16. Wow, malaki-laki rin. Yung iba 14 at 15 lang yan ang mga sedan. Second row seats, kasing bango at kasing linis ng first row. Yan yung area ng luggage compartments. Yun, 5968 lang tinakbo. Yan, low mileage. 5968 din ba dun sa list? Yeah, correct, same. Check natin ang makina. Curious tayo eh. Kami mag-build, diba? Pero pwede na to eh, at 400 plus 900 pa ang brand new nito, guys. Yun, ang laki pala ng makina nito. Kia na Kia ang makina, guys. Ang lalaki pati ng molye, oh, yung attachment from makina to machine and up to the body. Solid na solid, oh. Di yan nag-oxidize. 1.5 liter na engine, pero ang laki, oh. Parang ano, 2.4 to 2.5. Ayun, mayroon lang mga signs of oxidation dito. Oil stick, dipstick, ayun. Idea levels. Kailangan na i-change oil, medyo madumi na. Yun pala, no? Gitnang-gitna, no? Kita mo kaagad. Other fluids, okay pa, pink na pink. Parang Toyota pa lang, ano nito, ulan. Yun, maayos na unit. Ang laki ng makina. Pero 1.5 liter lang yun. Mukha lang siyang malaki. Yun, meron lang minor oxidation dito, pero mukhang madali naman matanggal. Other than that, maayos na maayos yung engine bay. Last look. Korean car, compact mini SUV. This is a Kia Sonet 2025. Manual transmission, 1.5 liter, malaki ang engine, olive green color, 5,968 mileage, non-NCR registered, Central Luzon, 498,400 minimum bid price. Yan, umuulan na naman, silong na naman tayo.